it is a new world, it is a new economy, it is a new global economy to which we need to adjust not only our business sector, not only our private sector, not only our finance sector, but also our legislative sector to change, to make the very important structural changes that are necessary for us to adjust to the new global post-pandemic economy. Pilipinas at Cambodia nagkasundo na palakasin ang kooperasyon sa defense at rice trade. 86 billion pesos na pamumuhunan nakuha ng Pilipinas sa Australia sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Alam naman ho natin na interesado ho ngayon ng China, mainit ho ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. So, maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case ho, magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan. Research vessel ng China na namataan sa Benham Rice, posibleng scientific at naval warfare ang pakay ayon sa ilang security analysts. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Paghahain ng kasong child abuse at qualified human trafficking laban kay Apollo Kibuloy, ipinag-utos na ng Department of Justice. Hiling ng precautionary hold departure order laban sa religious leader pinirmahan na. I think it is now incumbent on the Senate President to show his leadership, to muster enough votes so that we can get the RB 86 approved in the Senate. Senate President Juan Miguel Zubiri hinamong ipakita ang liderato upang makakuha ng sapat na boto pabor sa economic tsa-tsa sa Senado. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hinamon ng isang lider sa Kamara, si Senate President Juan Miguel Zubiri, na ipakita ang liderato nito upang makakuha ng sapat na boto pabor sa economic charter change sa Senado. Samantala, suwestyon naman ni House Deputy Speaker, Quezon's 2nd District Representative David J.J. Suarez, mas maaga na lang isagawa ang plebisito para sa economic tsa-tsa sa halip na isabay sa eleksyon sa 2025. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I think it is now incumbent on the Senate President to show his leadership, to muster enough votes so that we can get the RB 86 approved in the Senate. 7 senador umano ang boboto ng no sa panukalang amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution at 4 dito kaalyado ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ayon kay Senador Cynthia Villar. Si Senador Coco Pimentel naman naniniwalang may 4 ng boboto kontra sa economic charter change. Kaya naman hinamon ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, si Senate President Juan Miguel Zubiri na ipakita ang liderato nito upang maipasa ang Resolution of Both Houses o RBH 6. Nagtataka rin ito sa mga ulat ng bilan ng mga senador na bobotong against sa economic tsa-tsa, gayong wala pa namang rules ang Senado kung papaano tatalakayin ang panukalang amyendahan ng konstitusyon. Parang ang mas maganda sanang kwento, makakapagbilang sila ng sumusuporta. Tapos bilang sasabihin nila, wala pa silang rules to properly govern themselves when it comes to tackling amendments of the constitutions. How come we're starting to see more hindrances? May pasaring naman ang iba pang kongresista sa pro-administration senators. Gayun din sa mga mambabatas na ngayon pa lang ay tumututol na sa pag-amyenda sa saligang batas. If they were really allies, they would actually listen to the request of our president to amend the economic provisions of the Constitution. Dahil siguro marami sa kanila may mga pinoproteksyonan din na mga interest, no, na negosyo, or may pinoproteksyonan na
na kanya-kanyang pagmumonopula ng kanilang negosyo, no? You ask your conscience, you ask the people, you ask yung mga nasasakupan mo. I hope that they're not thinking about politika. I hope that they're thinking about the economy. Samantala, naniniwala naman si Representative Suarez na mas mainam kung isasagawa ng mas maaga ang plebisito para sa economic tsa-tsa kaysa isabay sa 2025 midterm elections. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na iligal pagsabayin ng dalawa. Ngayon, sa inilabas ni Attorney Macalintal na posisyon na illegal po ito, siguro ngayon meron na rin po tayong legal basis para ipakiusap na imbis na isabay, agahan na lang po natin yung pagkoconduct po natin ng plebisito pagdating sa amendments ng ating saligang batas. Naninindigan din ng high-ranking congressman na mas mainam na paghiwalayin ang tsa-tsa plebiscite at midterm elections upang maiwasang mahaluan ng politika ang gagawing pagboto ng taong bayan kaugnay ng pag-amyenda sa saligang batas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Senator Riza Ontiveros na makakakuha sila ng hindi bababa sa 7 boto mula sa mga senador upang hindi matuloy ang panukalang charter change. Ayon sa senadora, kung pagbabatayan ang mga pahayag at posisyon ng ilang senador ukol sa pag-amyenda sa konstitusyon, lumalabas na hindi lamang ang minority ang tutol sa tsa-tsa. 18 senador na boboto ng yes ang kinakailangan para lumusot ang tsa-tsa sa Senado. Kaya naman target ng minority na makakuha ng hindi bababa sa 7 boto upang hindi na makausad sa Senado ang panukalang amyendahan ang saligang batas. I believe meron pa rin kaming fighting chance makabuo ng at least 7 na kakailanganin para i-down yung RBH 6. As for RBH 7, hindi naman ako makapag-comment dyan kasi yan naman ay resolution ng House. Pero sigurado, on the various fronts na nagbukas ang tsa-tsa, yung Peking People's Initiative, kahit yung RBH 6 dito sa Senado. Inihayag ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nais ng Pilipinas na maresolba na ang maritime dispute sa China sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Sa kanyang talumpati sa sidelines ng ASEAN-Australia Summit sa Melbourne, Australia, iginiit ng opisyal na dapat nang itigil ng China ang pangaharas sa Pilipinas sa ating teritoryo. Dagdag pa nito, batid niya ang galit ng China kaugnay sa ginagawang pagre-report ng Pilipinas sa mga harassment ang pambubuli na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pero iginigit nito na kung ititigil na ng China ang pangaharas sa Pilipinas ay wala namang maibabalita. Itong mga nakaraan, lalo pang tumindi ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo bunsod ng makailang ulit na pangaharas ng China sa resupply mission at pambobomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas. Gayon din ang sapilitang pagkataboy sa mga Pilipinong mangingisda sa mga lugar na sakop ng West Philippine Sea. Naniniwala ang ilang eksperto na may mahalagang pakay ang mga research vessel ng China na namataan sa Philippine Rise of Benham Rice. Posibleng nilang nagmamapa ng lugar ang mga Chinese bilang paghahanda sa posibleng pagsiklab ng kaguluhan sa pagitan ng China at Taiwan. Pero ayon sa isang analyst, dapat magpaalam ang China sa pamahalaan ng Pilipinas kung may iba pa silang pakay at hindi lamang tatawid o makikiraan sa Philippine Rise. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Beyond our concern, hindi ho talaga natin issue. May karapatan din naman ho sila mag-conduct ng right of innocent passage. Pero ang tinitignan ko ho, kung bakit ho sila nag-conduct ho ng survey sa area na yan. Malaking palaisipan para sa international studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato De Castro. Ang pagtambay o loitering ng mga research vessel ng China sa bahagi ng Philippine Rise o mas kilala bilang Benham Rice sa Eastern Seaboard ng bansa. Aniya,
Hindi naman maglalabas ng resources ang China gaya ng kanilang mga research vessel kung hindi mahalaga ang kanilang misyon sa lugar. Dalawa ang nakikitang dahilan dito ni Professor De Castro. Una ang scientific research sa lugar at pangalawa ay nagsasagawa ng underwater mapping terrain. Ito ay bilang paghahanda sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Alam naman ho natin na interesado ho ngayon ng China, mainito ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan at papasok ho of course ang Amerika dyan. Dalawa ho yan no? It could be purely scientific, but the scientific data could also be used for naval warfare operation, specifically lalo sa larangan ho ng operation ho ng mga submarine. Ganito rin ang nakikitang dahilan ni dating Presidential Advisor for Political Affairs, Professor Ronald Llamas. Sa kanila ay mahalaga yan dahil dyan yung entry point galing sa Pacific. No? Kung sakaling magkakaroon ng gulo sa Taiwan o sa South China. Diyan papasok yung suporta. Halimbawa, Amerikano, Australiano, New Zealand, etc. Diyan posibleng dadaan. Kaya medyo interesado dyan ang China. Ayon kay Llamas, ang innocent passage sa 12 nautical miles ng sovereign territory ng bansa ay may kaakibat na responsibilidad na pagsunod sa batas ng nakakasakop na bansa. Gayon din ang freedom of navigation sa loob ng 200 kilometers exclusive economic zone ng bansa ay di pwedeng i-exploit ang nasa ilalim ng karagatan nito, maliban na lamang kung may koordinasyon sa Pilipinas. Alam mo, yung pagdaan kasi dapat diretso yan. Monitoring natin doon sa tatlong Chinese vessels, criss-cross. No? Criss-cross, paikot-ikot. Hindi yan speed of navigation. Ikalawa, yan ay research vessels. Ako, yun ang matindi ron Ibig sabihin, ang sole function yan, mag-research. Anong nire-research nila? Unang nabisto ang ginagawang research ng China sa Philippine rice noong 2017 nang magkaroon ng emergency ang isa sa kanilang crew at dinala nila sa Surigao para operahan. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ipinadala na nila ngayong araw ang kanilang 83-meter vessel na BRP Gabriela Silang para sa 2 linggong maritime domain awareness sa lugar. Magpapatrolya ang barko sa Batanes at maging sa Philippine Rice kung saan sinasabing dumaan ang mga research vessel ng China. Yes, nagkaroon na ng deployment as of today doon sa area. This is a routine patrol being conducted by the Philippine Coast Guard sa northern part of the country. Okay, ang purpose nito is of course yung maritime domain awareness, i-monitor yung mga fishermen, conduct environmental protection activities dun sa area. Hindi rin kasi makapagsagawa ng regular na pagpapatrolya sa north at eastern seaboard ng bansa dahil mas malaki ang alon doon kumpara sa West Philippine Sea. Iilan lamang din ang barko ng PCG na kayang tumagal maglayag doon ng ilang linggo. Pero nakaantabay din ang kanilang mga air assets sakaling kailanganin. Ang Philippine Air Force nagpahayag din ng kahandaan kung sakaling kailanganin sila para sa surveillance sa lugar. The Philippine Air Force is committed and always ready. Our air assets are ready and our air crew are well-trained. So we conduct maritime patrol over the areas, including Benham Rice. And whenever we are called upon, our assets are called upon through Northern Luzon Command, we are ready to respond. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagda sa isang kasunduan ang Department of Transportation at ang U.S. Trade Development Agency hinggil sa planong feasibility study upang i-assess ang planong pagpapalawak sa vessel traffic management system ng Philippine Coast Guard. Ang nasabing feasibility study ay nagkakahalaga ng nasa $980,000 o katumbas ng 55 million pesos. Sa ilalim ng kasunduan, makatutulong ang new and improved vessel traffic and management systems upang mapaiting pa ng PCG ang kanilang kakayahan sa monitoring ng maritime traffic. Makatutulong din ito sa pagresponde sa banggaan ng mga sasakyang pandagat, iba pang environmental incidents at emergencies.
Pansamantalang hahawakan muna ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang pamumuno sa National Food Authority. Ito ay dahil simula ngayong araw ay pansamantalang sinuspindi ang mahigit 100 NFA personnel. Kabilang dyan ang administrator ng ahensya. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Pinatawan ng preventive suspension ang 139 na opisyal at empleyado ng National Food Authority o NFA simula ngayong araw. Ang kautusan ay ipinilabas ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang mga ito ay ang mga iniimbestigahan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa kontrobersyal na pagbebenta ng buffer rice o imbak na bigas ng pamahalaan. Kasama sa sinuspindi si NFA Administrator Roderico Bioco at Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano. Gayun din ang ilang regional managers at warehouse supervisors mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Laurel na nakikipag-ugnayan siya sa Office of the Ombudsman simula nang pumutok ang kontrobersiya. Lumikha na rin anya siya ng Special Panel of Investigators para alamin kung sino ang may pananagutan at makita paano maiiwasan ang katulad na pangyayari sa hinaharap. Pansamantala munang hahawakan ni Secretary Laurel ang pamumuno sa NFA para hindi magkaroon ng delay sa serbisyo at proyekto ng ahensya. Umaasa si Secretary Laurel na bukod sa mga nasuspending NFA personnel ay tuloy pa rin sa trabaho ang mga empleyado para mapaglingkuran ang ating mga kababayan. Nauna nang nag-file ng leave of absence si NFA Administrator Bioco para bigyan ng kalayaan ang mga investigador na magsagawa ng investigasyon. Ayon pa kay Secretary Laurel, ang plano nilang malalimang investigasyon ay maaaring umabot pabalik sa taong 2019. Bukas din anya siya sa sinumang lulutang para tumulong sa paglilinis ng NFA. Ang preventive suspension ay para bigyang daan ng ombudsman na makuha ang lahat ng mga kinakailangang dokumento at iba pang ebidensya na may kaugnayan sa pagbebenta ng buffer stocks ng NFA. Humingi naman ang paumanhin sa Secretary Laurel na hindi na makapagbibigay ng iba pang impormasyon maliban sa kanyang mga nabanggit. Subalit tiniyak nito na kaagad ipaalam sa publiko ang resulta ng investigasyon kapag ito ay natapos na. Samantala, magsasagawa na rin ng investigasyon ang Senado sa umano'y pagbebenta ng NFA rice sa mababang halaga sa ilang negosyante. Ayon kay Senate Committee on Agriculture and Food Chairman Senator Cynthia Villar, babalangkas na sila ng resolusyon para maimbestigahan ito. Mag-i-investigate kami dyan kasi I have personal experience with regards to that, kaya hindi ako happy dyan. Matagal na yon. It's not a new findings. Hindi ba kaya ako pinasang rice tarification law? Kasi sila nag-i-import ng rice exclusively and then nakikipag-connive sila sa cartel. Kaya tinanggal namin yung power to import sa kanila. They have only the power to buy from the local farmers at niliberalize yung importation of rice. Iginit pa ng senadora na dapat ay binebenta sa mahihirap ang NFA rice at hindi sa mga trader. You should sell to the people na nangangailangan kasi subsidized ng government yan, mura. Hindi yan ibinibigay sa trader, binibigay yan sa mga tao para makamura yung mga tao, yung mahihirap na makabili sila ng rice na mura. Bago ito'y nauna nang inihayag ng Department of Agriculture noong Huwebes na sinimulan na nila ang investigasyon sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng NFA rice sa mga hindi pa pinangalan ng negosyante nang hindi dumaan sa bidding process. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumanggi ang Philippine National Police na magsalita kaugnay sa pagkamatay ng aktres na si Jacqueline Jose. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ito'y bilang respeto sa kahilingan ng pamilya ng aktres na huwag pag-usapan ang pagkamatay nito. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na naniniwala naman ang pamilya na walang foul play sa pagkamatay ng batikang aktres. Nagpaabot din ng pakikiramay ang pamunuan ng PNP sa naiwang pamilya ng aktres. Si Jacqueline Jose ay pumanaw sa edad na 60.
In deference po sa request po ng family for some privacy, we opted not to discuss further po the case involving Miss Jacqueline Jose. But suffice to say po na the family opted not to further discuss the case. But naniniwala naman po sila at convinced naman po sila na wala pong foul play. So let us leave it at that as pan request po ng family. At nakikiramay po tayo doon sa mga naiwang mahal sa buhay po at mga kaibigan po ng ni Miss Jacqueline Jose po. Sa press conference kanina, kinumpirma ng anak ng aktres na si Andy Eigenman na nasawi ang kanyang ina dahil sa cardiac arrest noong umaga ng March 2. Maaari nang magmay-ari ng semi-automatic na rifle ang mga sibilyan. Kasunod ito ng ginawang pag-amyenda sa ilang probisyon ng Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Law na nagbabawal sa sibilyan na magmay-ari ng long firearms. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So yun po yung minor amendment po, particularly yung section 36.6 po. Pwede na pong magmay-ari po ang sino man po na civilian ng 7.62. Yung po yung M14 po pababa po. Basta po yung baril po na yon ay hindi po siya automatic po yung sa selection po niya. Pabor ang Philippine National Police na magmay-ari ng high-powered firearms ang mga kwalipikadong sibilyan. Sa katunayan, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo mula sa pagbabawal ng Republic Act 10591 sa mga sibilyan na bumili at magmay-ari ng mga long firearms ay pinapayagan na ito ngayon. Nagkaroon po ng pag-aaral, we created technical working group to study the possibility of amending some of the provisions at inherent po sa function and authority po ng ating Chief PNP. So nagkaroon po ng a minor amendment po doon po sa implementing rules and guidelines po ng IRR. Sa ngayon po, yung mga private citizens po na nagmamay-ari po ng rifle, particularly yung 7.62 pababa po. Gayunman, tanging semi-automatic lamang aniya ang pinapayagan para sa mga sibilyan. Sa ngayon, naisumiti na sa UP Law Center ang inamyendahang Implementing Rules and Regulation na Republic Act 10591 para sa publication. Napag-usapan po yan because bago po na ipasa po yung Republic Act 10591 ay allowed po ang sibilyan na magmay-ari po ng rifle, but upon the passage po ng 10591 ay hindi na po pwedeng magmay-ari po ng rifle ang sino mga sibilyan, at kung hindi na rin po nila ito po pwedeng ibenta, but po pwede po nila itong ipalisensya. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na kasama sa pinag-aralang mabuti ng Technical Working Group ay ang safeguard sa paggamit ng sibilyan ng semi-automatic na baril. Ang sinasabi po natin dyan, kung ang isang responsableng individual ay more than willing to register yung firearms at kukuha po ng license to own and possess firearms at license to register those particular firearms, so he is and they are willing to be regulated under the laws. Handa rin aniya ang PNP na gumawa ng aksyon laban sa mga sibilyan na lalabag o aabuso sa paggamit ng high-powered firearms. This is a regulated law, so kung meron po tayong makikita later on na may pang-aabuso at may makikita po natin na itong amendment po ay aabusuhin, then we will enforce strictly what is written in the amendment rules po. Para sa ilang sibilyan, magandang balita ito para sa kanilang seguridad. Gayunman, dapat pa rin anilang piliin lamang ang mga responsableng gun owners. Dapat higpitan ng screening. Mabuti yan kung gagamitin mo sa pagtatanggol sa sarili mo, sa mga naaapi, pero kung gagamitin mo sa krimen, gagamitin mo sa masama, hindi maganda yan. Advantage, kung in case man magkagera dito sa Pilipinas, makakadepensa yung mga Pilipino, mga civilian. Disadvantage, pag hindi marunong yung nagdadala o yung taong na-issuean nito, pwedeng maapektuhan yung mga ordinaryong tao. Dapat mas may karagdagan na training sa i-issuean ng mas high power na baril.
ang tindahan ng baril. Ikinatuwa din ang naging pagpayag sa pagmamay-ari ng sibilyan ng 7.62 at 5.56 na baril. Maganda para sa part din namin sa sales yun. Basta lang lalabas lang kung paano makakakuha, anong mga kailangan, requirements, yun importante. Magiging dagdag protection sa atin, sa pamilya, sa bansa, ganun kung sakali po na magkaroon ng mananakop sa atin. Matatandaan na pinapayagang magmay-ari ng long firearms o high-powered firearms ang mga sibilyan bago ipasa ang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Subalit, kasama ito sa mga ipinagbawal lang maipasa ang naturang batas. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natagpo ang palutang-lutang ang mga rocket debris kahapon sa karagatang sakop ng bayan ng Sanchez Mira sa probinsya ng Cagayan. Base sa report, isang concerned citizen ang nagpaabot ng impormasyon sa Philippine Coast Guard Northern Luzon ukol sa mga rocket debris na nakitang palutang-lutang 50 metro ang layo mula sa dalampasigan. Agad namang nagsagawa ng verification ang mga otoridad kung saan natuklasan na isang fiber-plated material ang bumagsak na rocket debris. Hinihinalang bahagi ito ng pinalipad na rocket ng China noong nakaraang buwan, batay na rin sa nakitang Chinese characters na nakasulat dito. Nauna nang nagpalabas ng abiso ang Philippine Space Agency kung saan inalerto ang mga kaukulang mga ahensya upang bantayan ang kanilang areas of responsibility para sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat na posibleng pagbagsakan ng debris mula sa inilunsad na Long March 597 rocket ng China. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza live mula sa Perth, Australia. Magandang araw sa iyo, Mariel. Mariel, ang Australia ba may tulong para sa Haiti upang mapigilan yung gang violence sa bansa? Magandang hapon din sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Sa ngayon nga, Monica, wala pa ang formal na pahayag mula sa Australian government patungkol sa mga hakbang na kanilang isinasagawa o isasagawa patungkol sa pagtulong sa bansang Haiti upang mapigilan ang gang violence sa bansa. Monica? Sige, Mariel, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Lumusob ang armed gangs sa main prison ng Haiti sa Port-au-Prince at pinakawalan ang nasa 4,000 inmates. Miyembro ng gang ang ilan sa mga naka-detain sa bilangguan at may mga kasong kinakaharap kaugnay ng pagpatay sa presidente ng bansa na si Jovenel Moise noong 2021. Sa nakalipas na taon, mas tumindi pa ang mga karahasan sa Haiti na pinakamahirap na bansa sa Amerikas. 80% ng Port-au-Prince ay kontrolado ng mga gang na nais magpatalsik kay Prime Minister Ariel Henry. Sinintensyahan ng 5 taong pagkakakulong ang isang South Korean pastor na napatunayang guilty sa sexual abuse sa 6 na North Korean defectors na pawang mga menor de edad. Ang suspect na si Chun Ki-won na siyang head ng isang Christian organization sa South Korea ay dating binansagang hero pastor na tumutulong sa North Korean defectors. Ayon sa Seoul Central District, napatunayan na minolestya ng pastor ang mga biktima habang ito ay nasa posisyon. Setyembre noong nakaraang taon nang maaresto si Chun matapos na madiin sa kasong paglabag sa sexual protection of children and adolescents. Hirap ngayong madaanan ng ilang mga tulay at kalsada sa Northern California bunsod ng matinding snowstorm o blizzard.
Base sa report, sinasabing umaabot na sa 1 foot ang snowfall na nararanasan sa lugar at may pagbugso ng malamig na hangin na umaabot sa 45 hanggang 75 miles per hour. Dahil dito, mapanganib ngayon ang bumiyahe sa lugar kung saan may ilang motorista ang stranded mula pa noong Biyernes ng gabi. Tinatayang mahigit 8,000 mga bahay at business establishments rin ang nawalan ng kuryente sa California linggo ng gabi dahil sa nararanasang blizzard. Bagaman inaasahan na unti-unti nang huhupa ang heaviest snowfall, posible pa ring maranasan ang moderate snowfall sa mga susunod na araw sa iba pang parte ng Intermountain West. Samantala, ginunita ng pamilya ng mga pasahero ng Malaysian Airlines M3 or MH370 ang ika-10 anibersaryo ng misteryosong pagkawala ng nasabing eroplano. Kaugnay nito, muling nanawagan ang kaanak ng mga biktima hinggil sa paglulunsad ng panibagong search operations upang mahanap ang nasabing Malaysian aircraft. Kahapon, nagtipon-tipon sa Kuala Lumpur ang nasa halos 500 kaanak at supporters ng mga nawawalang pasahero para idaos ang Remembrance Day. May May 8, 2014 nang mawala ang Malaysian Airline Flight 370, sakay ang 239 na mga pasahero na umalis sa Kuala Lumpur at patungo sana sa Beijing. Sa kabila ng malawakang search operation sa aviation history, hanggang sa ngayon ay palaisipan pa rin ang kinaroroonan ng eroplano. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako si Maria Latoza mula rito sa Australia. Magandang gabi. Bago ang formal na pagbubukas ng ASEAN-Australia Summit sa Melbourne, ilang mahalagang pagpupulong ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang na ang pagharap sa ilang mga negosyante at ilang lider ng bansa. Mula sa Melbourne, Australia, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Nel, kumusta naman ang bunga ng mga pakikipagpulong ni Pangulong Marcos Jr. sa sidelines ng ASEAN-Australia Summit? Yes, yung sentro ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Lowy Institute ang ukol sa mahirap o mabigat na hamon na kinakaharap ng bansa ukol sa pagtatanggol ng teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Kinikilala ni Pangulong Marcos ang matagal na mahalagang ugnayan ng mga Pilipino at Chinese. Ayon kay Pangulong Marcos, idinidikta ito ng foreign policy ng pamahalaan na makipagtulungan sa kanila. Ngunit hindi maaaring pumayag ang Pilipinas na basta na lamang isang tabi ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Our independent foreign policy compels us to cooperate with them on matters where our interests align, to respectfully disagree on areas where our views differ, and to push back when our sworn principles, such as our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction in the West Philippine Sea, are questioned or ay kay Pangulong Marcos, hadlang sa sinusulong na kapayapaan sa reyon ang patuloy na iligal na aksyon ng China sa South China Sea. It is unfortunate that despite the clarity provided by international law, provocative, unilateral, and illegal actions continue to infringe upon our sovereignty, our sovereign rights, our jurisdictions. This pattern of aggression obstructs our path towards ASEAN's vision of the South China Sea as a sea of peace, stability, and of prosperity. Inanong naman si Pangulong Marcos kung bakit patuloy niyang binibigyan diin na walang isusuko ang Pilipinas na teritoryo. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay mandato ng Pangulo ng Pilipinas. We simply have no choice. We must defend the territory of the Republic. And that is a primordial duty of a leader. Samantala, aabot naman sa 1.5 billion US dollars o nasa 86 billion pesos ang nakuha ang pangakong pamumuhunan ng Pilipinas sa Australia. Sa Philippine Business Forum na dinaluhan ng Pangulo, inimbitahan niya ang mga Australian businessmen na ikonsidera ang Pilipinas sa kanilang pamumuhunan. Ayon kay PBBM, may mga reforma ng ginawa ang pamahalaan
upang mas maging madali ang pagnenegosyo sa bansa. Kabilang na ang pag-amyenda sa Public Service Act, Foreign Investments Act, Retail Trade Liberalization Act at Renewable Energy Act. It is a new world, it is a new economy, it is a new global economy to which we need to adjust. Not only our business sector, not only our private sector, not only our finance sector, but also our legislative sector to change, to make the very important structural changes that are necessary for us to adjust to the new global post-pandemic economy. Nakipagpulong rin si Pangulong Marcos kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. Sentro ng kanilang pulong ang ukol sa pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa defense at rice trade. Nangako si Pangulong Marcos na ayusin ang double taxation issue sa pagitan ng Cambodia at Pilipinas. Samantala, para naman sa huling aktibidad ng Pangulo, umarap si Pangulong Marcos sa Filipino community dito sa Melbourne, kung saan inilatag ng Pangulo ang ilang mga mahalagang programa at proyekto ng Administrasyong Marcos para sa mga OFW. Daan libo rin ang ating mga kababayan na nagtatrabaho at naninirahan dito sa Australia. At bukas sa June, ang formal na pagbubukas naman ng ASEAN Australia Summit. At bago magsimula yan, ay may mga pagpupulong pa nga dadalawa ng Pangulo. Ilan dyan yung mga business leaders pa rin dito sa Australia. Balik sa iyo, June. Nel, sa pagpupulong nga bukas, meron bang naka-schedule si Pangulong Marcos para sa Australia na mga namumuno sa Australia para humingi ng tulong? Kasi kanina sinasabi nga ng Pangulong Marcos yung kanyang stand sa West Philippine Sea na ito ay pagtatanggol, palalakasin yung ating capabilities. Kasi alam naman natin, ang Australia, Nel, bilyong-bilyong dolyar ang hinihingi ng gobyerno sa kanilang parliament para ponduhan yung kanilang mga programa sa defense, lalo na sa naval defense nila. Bibili sila ng mga makabagong submarine, yung nuclear-powered submarine sa US. Meron bang gano'n na kahit konting kurot man lang sa Australia na makahingi tayo ng tulong? Inaasahan natin yun na bukas sana ay magkakaroon ng ibang mga pagpupulong ang Pangulo. Pero sa ngayon, ang kinupirma pa lang ng Department of Foreign Affairs sa atin na bilateral meeting ay dalawa sa pagitan ng Cambodia at New Zealand na mangyayari din yan bukas. Pero bago ito ang pagpunta ni Pangulong Marcos dito sa Melbourne ay pumunta na siya ng Canberra. Dito lamang nakaraang araw at doon sumentro naman yung pagpapalakas ng relasyon ng Australia at ng Pilipinas. Natalakay din yan, June, yung pakikipagtulungan ng Australia sa Pilipinas pagdating sa kooperasyon sa defense and security. Pero wala pang partikular kung anong tulong yon. Pero sa ngayon, sumesentro yan doon sa visiting forces agreement ng dalawang bansa. Dahil sa ngayon, dalawang bansa ang may visiting forces agreement sa Pilipinas, ang Estados Unidos at ang Australia. So sa ngayon, ang naging pahayag ng Australian leaders ukol nga dito sa defense and security ng Pilipinas ay handa naman silang tumulong. Pero yung particulars dyan, yung mga particular na mga plano, hakbang ay abangan natin sa mga susunod na araw. At maaari itong kasama yung media delegation dito sa Melbourne, magkakaroon tayo ng press briefing kay Pangulong Marcos at maaari tanong natin yung ibang mga detalye na yan, June. Maraming salamat, Nel Mariboc, nag-uulat ng live mula sa Melbourne, Australia. Pinakakasuhan na ng Department of Justice o DOJ ang religious leader na si Apollo Kibuloy tulad ng sexual abuse of minor at qualified human trafficking. Ayon kay Secretary Remulla, ito ay batay sa kanilang ginawang pagrepaso sa reklamo kay Kibuloy na ilang taon nang nakabinbin sa DOJ. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, gaano na ba katagal na nakabinbin yung mga kaso na yan sa DOJ at sino ang complainant sa mga kasong yan? John, ayon sa Department of Justice, ito ay nasa 4 na taon na, John, na nakabinbin itong mga reklamo laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy sa DOJ.
Mabigat ang ebidensya kaya dapat kasuhan si Apollo Kibuloy. Ito ang nakita ng Department of Justice o DOJ sa pag-aaral nila sa reklamo laban sa religious leader na ilang taon nang nakabinbin sa kagawaran sa ilalim ng petition for review. Ito ay nasa DOJ na mula pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, ipinag-utos na nila sa piskal sa Davao City na isampa ang kaso sa korte laban kay Kibuloy. Ito ay sexual abuse of minor sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nangyari umano sa Davao. Sa masusing pag-aaral, nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Napakabigat. Pinakakasuhan din si Kibuloy at 5 pang iba ng qualified human trafficking sa Pasig City at iba pang acts of child abuse, cruelty at exploitation. Paliwanag pa ng DOJ, ginawa nila ito habang wala pang extradition request ang Amerika laban kay Kibuloy. Sabi ko nga, usap tayo ng usap tungkol sa extradition, ngunit sa sarili nating bakuran, hindi natin inaaktuhan. Mabuti na aktuhan natin ito sa sariling bakuran natin. Ang nagreklamo dyan ay babae na 17 taong gulang pa lang umano nang mangyari ang sinasabing mga krimen upang aabuso na mahigit 10 taon na ang nakararaan. Nasa Maynila niya ito sa ngayon at handa naman ang DOJ na isailalim ito sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ para sa kanyang kaligtasan. Dagdag pa ni Remulla, binaliktad nila ang unang desisyon ng City Prosecutor ng Davao na nag-dismiss sa reklamo laban sa religious leader. Inaasahan din na hihilingin ng DOJ sa Korte Suprema na ang kasong isasampa sa Davao ay ilipat dito sa Maynila. Binigyang diin pa ng DOJ, walang isyu ng politika dito sa kanilang naging hakbang. Nararating sa atin ng abogado nila na magkakagulo daw pagka nagkaroon ng kahit anong pagbatikos o kaya paghuli. Ngunit kinakailangan talagang gawin ang dapat gawin. Kapag naisampa na sa korte ang kaso, isusumite rin ng DOJ ang isang request sa hukuman para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Kibuloy para mapigilan itong makalabas ng bansa na sa paniniwala ng DOJ ay nandito pa sa Pilipinas. Nagprotesta naman sa ngayon June ang supporters ni Kibuloy dito sa Liwasang Bonifacio bilang pagsuporta sa kanya at sa SMNI. Ayon naman kay Remulla, karapatan nila ito sa ilalim ng Freedom of Assembly. June, bukas na nga nakatakda ang susunod na pagdinig naman ng Senado dito sa mga reklamo na pang-abuso laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa isang panayam kanina kay Senator Risa Ontiveros ay sinasabi nga nitong inaasahan nilang tutungo si Kibuloy dyan sa Senado dahil mayroon nang naisilbik sa kanyang sapina, which means na siya ay obligadong umarap sa pagdinig. Sa ngayon, John, dito nga sa Liwasang Bonifacio naman ay nagpapatuloy itong programa ng mga supporter ni Kibuloy at kabilang na nga dyan yung kanilang isinasagawa kanina na candle lighting. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Ganto, isang pagkaklaro lang, medyo na-distract lang ako sa pakikinig kanina. Gaano na ba katagal itong kasong ito na sinasabi ni Secretary Remulla? Yung sinasabi ni Secretary Remulla, ito ay nasa mahigit 4 na taon na naka-pending, nakabinbin sa Department of Justice noong panahon pa nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At inabutan na nila itong kaso na ito at wala pang naging desisyon. At dahil nga nagkaroon ngayon ng issue June ng extradition request mula sa Amerika, ang sinabi dito ni Remulla, kung sa habang tayo ay naghihintay ng sinasabing extradition na request, bakit hindi natin re-reviewin yung mga kaso mismo dito sa ating bakuran o dito sa Pilipinas para mabigyan ng resolusyon? At kanina nga ay opisyal nilang inanunsyo na pinaliktad nila o pinagtibay nila na sinasabing may sapat na batayan, may sapat na ebidensya upang kasuhan sa korte si Apollo Kibuloy. June. Sabihin, dadaan pa ito sa piskalya. Tama ba, Dante? Bago talaga sa korte. June, tapos na sa piskalya ito. Actually, galing ito sa piskalya. So, ang nangyari,
dinismiss ng piskal dyan sa Davao City. So ang ginawa naman ng complainant ay nagpetisyon siya, pinareview niya sa Department of Justice. Nung ma-review ng Department of Justice, sinasabi ng DOJ sa kanilang piskal, kasuhan ninyo itong si Pastor Apollo Kibuloy. So sinasabi dito ng DOJ, June, na mali yung pag-analisa o ginawang pag-analisa ng kanilang piskal doon sa nagiging kaso ni Kibuloy. So ngayon, binaliktad nila ang kaso ng kanilang piskal at ito ay iaakit na nila sa Korte, June. Yan. So malinaw yung sinasabi mo na yan ngayon, Dante, dahil kanina medyo doon sa punto na yon talagang parang lumalabas, hindi pa nasa piskalya. Ibig sabihin, talagang nireview nila ng maigi para iakitan to sa tamang korte, Dante. Yes, John, tama, John. Na-review na ng DOJ, tapos na sa piskalya. Susunod ito sa korte na, at nasa korte na yan kung makakita naman ng sapat na batayan, ang ating korte ay dyan na inaasahan nating maglalabas ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. At isa dyan, Jun, sa mga kaso, itong qualified human trafficking ay walang piyansa. Jun. Dante, nagtatanong din yung marami, bakit ngayon lang? 4 na taon, sabi mo, di ba? Tapos, nakakailang taon na po ba si Secretary Remulla dyan? Bakit ngayon lang? Yes, John, alam mo, yan yun ang madalas tinatanong, bakit hindi pa nagkaroon ng resolusyon kaagad? Ba't hindi pa nadesisyonan kung kailangan bang sampahan ng kaso? Hindi. Ang sinasabi naman dito ni Remulla ay baka kinakausap pa rin kasi nila, John, yung complainant kung talaga bang sa loob ng ilang taong nakalipas, desidido pa rin ba silang ituloy yung kaso. At ang sinabi naman dito ni Secretary Remulla kanina, nakausap niya yung complainant at yung kanyang abogado. Desididong magpatuloy ng kaso ang yung biktima at nasa 1 taon pa naman nakaupo, mahigit ang kumbaga si Remulla sa pwesto. So nagkakaroon ng pag-review, pagripaso ng kaso at after 1 taon mahigit ay nagkaroon na nga ng resolusyon at sinasabi ng DOJ dapat kasuhan si Kibuloy dahil mabigat ang mga ebidensya na naipresenta o ibinigay noong nagreklamo laban sa kanya. Sure. Last na lang, Dante, yan ba mga taga-suporta ni Apollo Kibuloy dyan sa Maynila, gaano karami ba yan? At yan ba ay hanggang kailan sila dyan? Bukas ba? Kumbaga, aasahan ba sila ni Kibuloy kung pupunta man si Kibuloy doon sa Senado? Present din ba sila doon? Yes, John, wala pa tayong nakuhang estimate crowd kung ilan ito. Pero ang binanggit kanina nung marinig natin yung ilan sa kanilang mga speaker ay willing man daw silang magdamag. Willing daw silang kahit tumulan man o ano man ang mayayari na dito magpatuloy sa kanilang ginagawang rally, June. Pero nakita natin kanina candlelighting na at mamaya tatanungin natin kung talaga bang hanggang kailan yung gusto nilang manatili dito sa Liwasan Bonifacio para sa kanilang tinatawag na prayer rally bilang pagsuporta kay Kibuloy. At doon sa SMNI, yung kanilang kagustuhan ay maibalik na muli dito sa ere, June. Maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Maynila. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng kanilang mga produkto ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, March 5. Sa abiso ng mga oil company, bababa ng 40 sentimos kada litro ang presyo ng diesel, habang tataas naman ng 50 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. At 35 sentimos na rollback sa kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay dahil pa rin sa pabago-bagong galaw ng presyo ng langis sa international market. Inihain ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsido ang House Resolution Number 1615 upang imbestigahan ng komite sa Kamara ang mga isyong kinakaharap ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Partikular na ang ulat ng mga peste at mabigat na daloy ng mga sasakyan sa complex at mga kalapit lugar ng paliparan. Gayon din ang mahabang pila ng mga pasahero sa immigration checking counters.
Ayon sa mambabatas, nakakaapekto na ito sa kalusugan at kalwanan ng mga bumabiyahing pasahero. Binigyang diin sa resolusyon ang mga nakakabahalang issue sa NAIA na nakakaapekto sa reputasyon ng bansa. Lumalakas ang tiwala at ang approval ng mga Pilipino sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa madugong drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga survey, lampas 50% na ang mga Pilipinong sumasangayon na muling sumali at makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC. Kaugnay nito, sinabi ni former Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas na kasinungalingan at pagiging incompetent ang ginagawa ng mga Duterte sa pabago-bago nilang mga pahayag. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tumataas na yung approval sa ICC para investigahan si Digong, di ba? Yung surveys Batay sa mga survey, mas maraming Pilipino ngayon ang sumusuporta sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kampanya ng nakaraang administrasyon laban sa iligal na droga. Halos 60% ng mga na-survey, ang tingin ay dapat talagang makipag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Ayon kay former Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Llamas, makikita sa Okta, SWS at Magdala Survey na nagbago ang paningin o nagiging positibo na ang tingin ng mga Pilipino sa ICC. Hindi aniya malabo na tumaas pa ito sa mga susunod na araw. Sinasabing ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC ay may kaugnayan sa investigasyon tungkol sa crime against humanity noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masasabing ang pagpasok ng ICC ngayon sa bansa ay nakadikit sa ideyang iimbestigahan nga si dating Pangulong Duterte kaugnay sa drug war. Sa kabila nito, nagbigay rin ng komento si Llamas kaugnay pabago-bagong mga pahayag ni Duterte nitong nakaraan. Aniya, insulto ito at panluloko sa mamamayang Pilipino dahil sa paulit-ulit na lang niyang pagbawi sa kanyang mga sinasabi. Kung yung mga mamamayan ay lolokohin, napakalaking insulto naman. Bakit ganyan ang trato niya? Di ba? Ganyan yung trato niya sa mga kababayan natin. No, na parang lahat ay tatanga-tanga, tatanggapin na lang yung kanyang mga pagtumbling-tumbling, di ba? Ginawang halimbawa ni Llamas ang pagtakbo ni Duterte noong nakaraang presidential elections. Aniya, sa una ay sinabi nitong hindi tatakbo bilang Pangulo, ngunit kalaunan ay nagbago ang pahayag nito at tuluyan ng tumakbo sa posisyon. Nakikita ni former presidential advisor na isang publicity ito upang hindi mawala ang pangalan ni Duterte sa mga tao. Ay gusto niya mapansin. Halimbawa ngayon, napansin natin siya, pinag-uusapan natin siya. Di ba? Kung kanyang pag-tumbling. Ibig sabihin, nasa consciousness pa rin siya ng mga tao. Yun, isa. Positibo man o negatibo, no? Publicity yan. Makakatulong aniya rin kasi ito kung tutuloy siya sa pagtakbo bilang senador sa darating na eleksyon. Dagdag niya na maaari rin itong isang diversionary tactics kung saan nililihis sa ibang bagay ang tingin ng publiko para maiba ang pag-uusapang issue. Kaugnay rin dito ay ang pagbawi rin ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang mensahe sa EDSA People Power Anniversary. Naniniwala kasi si Llamas na dadaan mula lahat kay VP Sara bago ito ma-upload sa kanyang social media accounts, kaya hindi sapat na dahilang nagkamali lang itong mailabas online. Sa naunang pahayag ni Vice President Sara Duterte, iginiit nito na hindi nagbabago ang kanyang posisyon ukol sa EDSA People Power at hindi umano niya intensyon na maglabas ng statement hinggil sa anibersaryo ng makasaysayang revolusyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan na ngayong araw ang Strawberry Lane sa La Trinidad, Benguet bilang bahagi ng Strawberry Festival 2024. Tampok sa Strawberry Lane ang iba't ibang mga produkto na gawa sa strawberry. Ito ang balita ni Grace Doctolero. March 16 will be the
float and dancing parade. In March 17 will be the strawberry cake feast, in which we are not going to bake a giant strawberry cake, but we will be having a strawberry cake cup. Yun po ang ikupan namin ngayon. Siguro next year we'll be baking twin giant strawberry cake. It is Snow White and the red strawberry. Tampok sa ika-42 anibersaryo ng Strawberry Festival ang Strawberry Lane na binuksan kaninang umaga. Iba't ibang mga produkto na gawa sa strawberry ang makikita sa Strawberry Lane. Siyempre, hindi mawawala ang mapupula at matatamis na fresh strawberries. Vegetable salad with strawberry, strawberry preserve, strawberry jam, strawberry shake, cakes, strawberry puto at iba pa. Ilan sa mga patok sa Strawberry Lane dito sa La Trinidad Benguet sa kanilang Strawberry Festival ang mga gawa ng mga Young Farmers Awardees dito sa La Trinidad, gaya nitong mochi na gawa sa strawberry at nitong candies. Tikman natin isa-isa kung masasatisfy yung cravings natin. Yung candy. Masarap. Nasatisfies na yung cravings mo, nakatulong ka pa. Gaya ni Jo Marie Mangang, nag-aral at nag-training siya noong college pa siya kung paano gawing candy at iba pa ang mga produktong tanim ng kanyang magulang. Madalas raw kasing tinatapon at nasasayang ang sobrang ani nila na hindi maibenta. Sasabihin ng market, ay 500 pesos lang yung 50 kilos. So, di ba parang 10 pesos per kilo? Parang, so sa akin, isang sakit naman nun, na yung market lang yung magsasabi ng price. So, nanghihinay ako, sige, upscale natin, mag-value add tayo. So, gawin natin candy. Sa kanyang pagsisikap at pagtitiyaga kahit sa kanyang murang edad, pinarangalan siya ng Department of Agriculture bilang Young Farmer National Awardee dahil sa promotion ng lokal na produkto ng Benguet Province. May training ang munisipyo ng dehydration. So, yun naman yung nag-start na parang, ay, nagkaroon ako ng idea. Kasi yung, nung training namin, yung na-dry is tomato and sayote, carrots, gano'n. So, sige, kasi, syempre, general, alam na ng lahat yung process ng iba. So, why not hindi natin gawin sa mga local products natin? Locally grown na fresh na dito lang pala sa Benguet matatagpuan, mostly. Ibang klase naman ang produkto ng Young Farmer Provincial Awardee na si Yunavi Mara. Mochi ice cream at strawberry mochi flavor ang twist ng kanyang produkto. From our thesis products po during our college days, yan po yung in-offer po namin, and then yung po mochi ice cream. And ngayon po na may strawberry festival po, nag-innovate po ako ng mochi ice cream na made from strawberry po para at least makilala din po siya. Ayon kay Mayor Romeo Salda, mas mahal ang Snow White strawberry kumpara sa red strawberry. Ang 1 kilo ng red strawberry ay nasa 300 pesos habang ang Snow White ay nasa 600 to 1,000 per kilo. Pero ayon kay Mayor Salda, malayong mas matamis ang Snow White kumpara sa Sweet Charlie variety. Last year, when we have a strawberry festival, the Snow White won in the sweetest strawberry. Mas sweet yung white strawberry, Snow White strawberry kaysa yung red strawberry. Nasa 30 stalls ang itinayo ngayong taon sa La Trinidad Municipal Grounds. Ngayong taon sa Strawberry Festival 2024, tampok naman ang 10,000 cupcakes na ibibenta sa mga dadalo ng selebrasyon sa March 17. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbahagi ng kaalaman sa pag-uulat ang UNTV News and Rescue sa Rizal Police Provincial Office. Layo nitong mapaigting pa ang paghahatid ng impormasyon sa publiko ng mga tauhan ng pulisya sa lalawigan ng Rizal. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa
Halip na guguli ng araw ng linggo upang kahit papaano ay makapagpahinga, naglaan ng oras ang mga tauhan ng Rizal Police Provincial Office o RPPO upang madagdagan ang kanilang kaalaman sa pagkalap ng impormasyon at pag-uulat o pagbabalita. Nasa 40 tauhan ng Police Community Relations sa lalawigan ang dumalo sa isinagawang news script writing and reporting seminar ng UNTV News and Rescue. To further improve and unleash police officer skills, UNTV conducted its first script news writing seminar. Katropan Abel Martilla to Fast News, balita pang-aging. Kami po sa Taytay Municipal Police Station naniniwala sa aksyon, mabilisan sa dapat lang. Ako po si Police Staff Sergeant Hernandez, Smile Taytay, patuloy na mag-uugnay. Ayon sa pamunuan ng RPPO na si Police Colonel Felipe Maragun, napapanahon ang inisyatibo. This is the first initiative in partnership with the UNTV Rescue, News and Rescue Team. No, very timely, and ito yung kauna-unahang event na nagkaroon tayo ng collaboration. And hopefully magtuloy-tuloy itong mga advocacy natin na ma-increase pa yung capacity ng ating mga kapulisan. Lalong-lalo na dito sa news and script writing, na napaka-importante na maging at par with national or international standard. Na-appreciate naman ng Public Information Office ng RPPO ang effort ng UNTV News and Rescue sa pagbabahagi ng kaalaman sa pagbabalita. Sobra-sobra pong pasasalamat sa inilalaan nyo pong oras para sa amin. Sabi ko nga po sa kanila, yung mga bumaba dito na mga miyembro ng UNTV News and Rescue at hindi sila magsasayang ng oras para lang for nothing. May matutunan, may maiwan na kahit kaunti, sapat na. Dahil sa, kung lagi nating ipapractice yung kaunti na yan, madidevelop siya, ma-enhance yung inyong kung ano mang meron na dyan sa inyo. Ayon naman sa mga kawani ng Rizal Police, worth it ang inilaan nilang oras upang magkaroon ng dagdag na kaalaman na magagamit nila sa paglilingkod sa mga kapwa Pilipino. Na-appreciate namin tong pagsiseminar nyo sa amin kasi napakalaking tulong po sa amin. It's timely talaga na important sa amin to kasi lalong-lalo na po kami yung nasa PCR, kami yung nakikipag-communicate lalo na sa community, pumupunta kami sa mga barangays, sa mga school, kami yung parang frontliners pagdating sa pakikipag-communicate sa community po. Yung pag-attend po ng gantong training, hindi lang po siya para sa specific na unit kasi pwede po kami malipat. So at any time, pwede po namin magamit yung skills na nahon namin during this kind of training. Malaking parte po ito sa aming trabaho kasi kailangan po namin malaman yung mga topics or mga guidelines sa paggagawa po ng magandang balita sa bawat operation po namin. Samantala, sa March 7, magsasagawa rin ng isang outreach program ang Rizal Police Provincial Office para sa mga pamunuan ng barangay sa lalawigan. Katuwang din ng pulisya sa inisyatibong ito ang UNTV News and Rescue at members Church of God International o MCGI. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpleto na ang 4 na koponan na magtutuo sa semifinals ng UNTV Cup Season 10. Ito ay matapos masungkit ng Ombudsman Graph Busters ang huling ticket sa kanilang knockout game ng DENR Warriors. Ito ang balita ni Bernard Daddies. Adia kicking out. Finally, knocking it in. The advantage stripped by Vergara. Pienza, lagging behind. Now, the front runner. And the Graph Busters will go to the semifinals. Sa kauna
kauna-unahang pagkakataon ng pagsali sa Liga ng Public Servants. Pumasok sa semifinals ang Ombudsman Graftbusters, pero hindi ito naging madali sa buong stretch ng game dahil dikdikang umaatikabo ang knockout game ng DNR Warriors at Ombudsman Graftbusters. Sa main game ng triple header ng UNTV Cup quarterfinals sa Nova Desi Convention Center kahapon. First quarter, abante ng 3 puntos ang Graftbusters with Israel de la Cruz leading the offense para sa Ombudsman with 8 points, 21-18. Pagpasok ng second frame, si Bernson Franco at Yurick Florino naman ang nanguna sa offense ng Ombudsman na may tig 6 points para panatilihin ang abante ng Graftbusters, 35-33. Tuloy pa rin ang neck-and-neck battle. Si Brian Bangal shooting 2 out of 4 sa 3-point area. Ang top scorer sa DNR with 8 points sa third kanto. Pero hindi pa rin ito sapat para agawin ang abante sa Ombudsman dahil sumagot ng 7 points si Paul Ladja. 55-50, labang pa rin ang Graftbusters. Hindi nagawang bumaba ng intensity ng ballgame. Rumatrat ng 9-0 run ang DNR sa first 2 minutes ng last quarter at naagaw na ang abante, 59-55. Under 5-minute mark, deadlock at 63 points. Courtesy sa 3 points ni Aldous Paz, naka-bounce back na ang Ombudsman. Last 47.5 seconds, pinakaba ng DNR ang Ombudsman nang pumasok ang running shot ni Brian Bangal. Lamang naman ng 1 point ang DNR, 66-67. Napatawag ng timeout si Coach Danny Florano ng Ombudsman. Bernson Franco puts it off the glass. Ombudsman on top by 1. Hindi naman nabigo si Coach Florano dahil sa well-executed play ng Graftbusters. 13.5 seconds na lang ang nalalabi. Si Coach Norlito Enera naman ang napatimeout. Pero nabasa ni Paul Ladja ang ikinasang play ng DNR, kaya naman Strip! Oh! What a big defensive play by Paul Ladja. And Ombudsman rejoicing at the buzzer. A defensive play by Paul Ladja to strip Rivera. Gives them the win. todo hiyawan ang Ombudsman Graftbusters sa makasaysayang semi-finals appearance sa UNTV Cup sa final score na 68-67. Dahil dyan, best player of the game si Paul Ladja na kumolekta ng 10 points, 9 rebounds, 5 assists at 6 na steals. At si Bernson Franco na kumabada ng 17 points, 3 boards at 1 steal. Makakasagupa ng Ombudsman ang SSS Kabalikat sa second game ng semifinals na magsisimula sa Miyerkules, March 6, alas 4:30 ng hapon. Una-una, syempre, thankful kami kay Lord. Alam mo yung divine providence, laging andyan dyan, you know. Syempre, credit ito sa mga players, sa coaching staff, at sa mga supporters namin. Ano. Hindi bumitaw, simula nung nagda-down na kami hanggang ngayon. Andyan dyan sila, naniwala sila, at kami, nung naniwala sila, mas naniwala kami. Well, unang-una, ang pinag-usapan namin is as long as gawin namin yung best namin, hindi na kami magtira kung ano yung talent, skills na meron kami sa team, gagawin namin for this game. Alam naman namin kung gaano ka-importante yung game na ito, kaya yun ang pag-uusap namin. And we know for a fact that ang Ombudsman naman din ay malakas na team, nag-improve na sila from last season. So we expect a very competitive game. Samantala, nagwagi naman ang NHA Home Masters laban sa Senate Defenders via overtime game sa score na 85-80. Samantalang tinapos naman ng GSIS Furies ang kanilang kampanya ngayong season with a win versus defending champion AFP Cavaliers sa score na 119-90.
Magtutuos ang AFP Cavaliers at Department of Agriculture Food Masters sa semi-finals sa first game sa Miyerkules, alas 3 ng hapon, na gaganapin sa Nova Desi Convention Center. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Defensive play by Paul, the buzzer. A defensive play by Paul. Narito naman po ang mga komentaryo ng ating mga kawiserong Pinoy ngayong araw po ng Lunes. Hinggil po doon sa pwede na magmay-ari ng semi-automatic na rifle, yung mga civilian, ano? Sa ulat nila Ilagan, sabi po ni Net Pangilinan, sana lang may proper training ang mga civilian regarding sa safety and, ito mahalaga, anger management. Good po yung comment na yan. Lalo na sa Pilipinas, uso ang road rage, Okay. no? Na malaking threat yan. Mahabang risk baril. yan. Pero Oo. mukhang hindi yata uubray yung pagka, ano, dadalhin, baka nasa rule siguro yun, ano? Hindi siguro pwedeng dalhin sa... Permit to carry. Mm. Oo, pero tingnan natin. Medyo ano eh. Oo, Mm. delikado na yan. Paano? Malalakas na masyado. Tingnan natin paano yung rules and ano niyan, pag-implement Oo. niyan. Sabi naman ni Jojen 43E sa kaparehas na issue. Bago payagan bumili ng baril, magkaroon muna ng training, isama sa requirements. Oo, dapat talaga yan. Tayo sa shoutout tayo sa ating mga kawiserong Pinoy. Katulad po ni David Jr. Salvador, si Christian Clark Uy, si Nelson Rimas, at shoutout din po kay Kuya Alan Dizon sa accommodation sa amin kahapon dyan sa Taytay Rizal after po ng seminar namin sa mga pulis. Ayan. Ganyan din po kay Ro Clem OG, Sydney Nuwike at kay Dens Olivar. Maraming salamat po sa inyong pagtuto. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 48 na nagsasabi, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.